Ang nakaraan. Sa sobra-sobrang energy na nahigop ni Jungwon ay naghanap siya ng bungo para mayroon siyang paglagyan, at sa pamamagitan ng kaunting ritual ay mayroon siyang isinumon na espiritu, at ang espiritong ito ay ang nakalaban niya. Ngunit ang itsura nito ay naging bata, subalit hindi naman ito pinakawalan ni Jungwon at ginawa niyang karagdagan sa kanyang mga familiar spirit. At sa kasalukuyan sa madilim na gabi, at kitang-kita pa din ang napakaliwanag na buwan, ay ramdam na ramdam ang tensyon sa loob ng Underworld Assassin Pavilion. At si Shaman Cho ay hindi mapakali sa kahihintay na matapos ang ikalawang pagsubok at makaligtas si Jungwon, ngunit hindi niya alam na mayroon na palang matinding nangyayari sa Corpse Blood Valley. At habang nakaupo ito ay bigla namang binuksan ni In-suk ang kanyang silid at ito ay nagmamadali, kaya't nagulat din naman ang shaman at sa ikinikilos ng kanilang master. Kaya't habang mabilis na naglalakad ang matanda, ay nagtataka din naman si Shaman Cho, at bigla niyang tinanong ang Pavilion Master na sa pagkakataong ito ay ipapatigil na niya ba ang ikalawang pagsubok. At patuloy pa din siya sa kanyang pagsasalita, at dagdag pa nito na magagamit nila si Jungwon, kaya't hindi niya papayagan na mamatay lang sa Corpse Blood Valley ang batang iyon. Ngunit bigla din naman siyang sinagot ng Pavilion Master, at sinabi niyang wala siyang oras para sa kanyang mga pinagsasasabi, kaya't nagtataka din naman ang shaman kung ano ang tinutukoy nito. At paggalit namang sinabi ni In-suk na ang kanyang Divine Spirit Insect at ang kanyang Poison Art ay sinira ng hindi kilalang nilalang sa lugar na iyon, kaya't nagugulat din naman si Shaman Cho dahil napakatagal na itong binabantayan ng matanda. At habang nagmamadali ang dalawa ay sinabi din naman ng matanda na baka dahil may napadaan na halimaw sa lugar at ito ay nasagi lamang, subalit sinabi din naman ni Shaman Cho na hindi iyon maaari, at walang sinuman ang makakasira sa barrier na sarili mismong ginawa ni In-suk. Kaya't sinagot din naman agad siya ng Pavilion Master na kung nasira ang mga iyon ay siguradong isang mythical beast ang may kagagawan nito. Kaya't nagtataka din naman si Shaman Cho. At kung ito man ay isang mythical beast ay napakalakas naman kung haharapin nila ito, at bigla din naman niyang naalala na nasa panganib sila Jungwon kung totoo nga ang sinasabi In-suk. At dahil dito ay inutusan din naman agad siya ng Pavilion Master na maghanda ng kahit na anong mga sandata na kinakailangan para sumama dito, at sila ay magtutungo sa Corpse Blood Valley para imbestigahan ang mga dahilan ng kakaibang pangyayari ngayon. Kaya't naiintindihan naman ito ni Shaman Cho, at kung anuman ang rason ang pinakaimportante ay ang ikalawang pagsubok sa Corpse Blood Valley ay patuloy pa din, at kung mayroon niyang nagpakitang isang mythical beast sa lugar na iyon ay siguradong isa itong malaking emergency para sa kanila at sa mga kalahok. Ngunit bigla din namang nagkaroon ng magandang ideya si Shaman Cho, at sinasabi niya na maganda nga at nangyayari ang lahat ng ito, at magagamit niya itong isang excuse para maipatigil ang ikalawang pagsubok at mailigtas si Jungwon. At sa kasalukuyan naman ay inis naman ang Blue Spirit at ito ay naulinigan, dahil sa patuloy pa din na nagsasalita ang batang espiritu at sinasabi nito na hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari ngayon. At sa mga napakabilis na ginawa ng ating bida ay bigla nga siyang naging familiar spirit nito, kaya't siya ay nagmumukmok na lang sa isang tabi. Ngunit habang napapaupo ang batang espiritu at hindi makagalaw, ay bigla din namang lumapit si Jungwon at sinabi nito na kung ano ang kanyang pangalan. Ngunit nagmamatigas pa din ang batang espiritu at nagalit siya at ayaw niyang sumagot sa mga katanungan nito. Kaya't sa kanyang mga naging asta ay nagalit din naman si Jungwon at pinalabas niya ang kanyang mga dark energy at inulit muli niya ang kanyang tanong kung ano ang pangalan nito. At bigla din namang natakot ang batang espiritu baka kung ano ang gawin nito sa kanya. At dahil doon ay bigla din namang sinunod nito ang kanyang mga utos at nagsimula na ngang magsalita. At siya nga ay napabaw pa at sinabing ang pangalan niya ay si Ju Suha at sa ngayon ay tinatanggap na niya na maging master si Jungwon. Kaya't hindi naman makapaniwala ang dalawa dahil ibang-iba ang ipinapakita nito. At akala nila ay mahihirapan si Jungwon na kontrolin ito. At dahil dito ay tinanong din naman agad siya ni Jungwon kung pwede bang maging sunod-sunuran si Soha sa kanya na parang isang aso, at sinagot din naman agad siya nito ng mabait na pagkahol ni Suha,
Kaya't napapaisip naman ang Blue Spirit na ang isang espiritong ito ay mas malala pa nga sa demonyong monghe sa pagkaloyal. Ngunit siya ay nag-iisip at hindi niya lubos na akalain na ang espiritong ito ay magpapakilala agad kay Jungwon, at ang mga mapaghiganting espiritu ay hindi agad-agad nagpapakilala ng kanilang tunay na mga pangalan. At dagdag pa niya na ito ay Green Spirit at muntikan pa ngang maging isang Blue Spirit at siya ay nagpakilala agad. At sa kanyang napakalalim na pag-iisip ay napapasabi na lang ang Blue Spirit na baka dahil ito sa napakaraming death energy ni Jungwon at hindi siya mapapalagan ni Soha. Ngunit habang tinitignan niya ito ay mayroon din naman siyang napansin sa mga energy ni Jungwon. At nagsalita pa nga ang Blue Spirit at sinabi niyang parang mayroong kakaiba sa katawan ni Jungwon at bakit patuloy siyang nakakakita ng doubling energy na nakapalibot dito. Kaya't dahil dito ay napatanong din naman agad si Jungwon kung napansin din ng Blue Spirit ang kanyang ginawa at hindi naman niya ito maintindihan. Kaya't ipinaintindi ni Jungwon ang kanyang mga ginawa at sinabi niya na ginamit nito ang bago niyang technique na nagngangalang Thought Shattering 8 Techniques. At dahil sa mga narinig ng Blue Spirit ay hindi siya makapaniwala at nagtagumpay si Jungwon na paganahin ang technique na yon. Kaya't pinakitaan na lang siya ni Jungwon at muli namang binigkas ng ating bida ang mga ritual sa kanyang technique, inheriting and dwelling in the form of oath, blood without the duality without ultimate limit, Malayang's heart is revealed before cause no harm without price, eternal extremity without forgetting troubles. At habang patuloy pa din ang ritual ni Jungwon ay natutulala na lang ang Blue Spirit, at sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi niya naaalala na mayroong ganitong klaseng technique. At nang matapos na nga si Jungwon, ay sinabi niya na sa pagkakataong ito ay nakakaya na niyang paghiwa-hiwalayin ang kanyang mga energy sa kanyang central dantian at sa kanyang lower dantian. At hindi din naman akalain ng Blue Spirit na makakaya itong gawin ng isang mortal na tao lamang, at nung nabubuhay pa ito ay wala siyang naririnig na ganitong pangyayari. At sa katunayan ay ang mga martial artists ay kinakailangang makamit ang bagong martial realm bago sila makagawa ng ganitong klaseng technique. Ngunit ang mortal na si Jungwon ay nag-skip dito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Thought Shattering 8 Techniques. At sinasabi pa ng Blue Spirit na ang realm ni Jungwon ay nasa ultimate peak ngayon, at ang ibig sabihin lang nito ay nagtataglay siya ng doubling amount ng inner energy sa kanyang katawan. Na sa katunayan ay ito ang tinataglay ng mga martial artist na nasa ultimate peak na. At sa ngayon ay napapaisip naman si Jungwon kung ano ang kanyang magandang gawin, at nakuha na nga niya ang lahat ng mga dark energy sa lugar. At nararamdaman niya sa kanyang sarili na wala nang natitirang oras para sa kanya sa lugar na ito, at siya ay nanghihinayang sa mga posible pa niyang magagawa. At sinabi pa nito na gustong-gusto niyang patayin ang lahat ng mga tao sa kabundukang ito, ngunit kinakailangan niyang magtira ng 7 katao para makapasa. At wala na siyang magagawa kundi sundin na lang ang patakarang ito, at papatayin na lang niya ang lahat ng kanyang makakasalubong sa daan. At sa ngayon ay napapaisip din naman ang Blue Spirit na si Jungwon ay 2 beses pang mas malakas kagaya ng mga martial artist sa kanyang level, at siya lang ang nakita niyang ganito. At sa isang parte naman ng kabundukan, ay maririnig ang sigaw ng ibang mga kalahok at parabang sila ay inaatake. At dito ay makikita nga sila Mokyuchon, at sila ay napapaatras dahil mayroong ibang grupo na nagtatangka ng masama sa kanila. At ang mga ito ay naghahanda para sa nagbabadyang laban, at ang umatake sa kanila ay ang grupo ng kalbo, at sa ngayon ay nakakalamang sila pagdating sa kakayanan sa pakikipaglaban. Kaya dahil dito ay pagalit din namang tinanong ni Mokyuchon si Kalbo, at sinasabi nito na bakit nila gustong nakawin ang kanilang flag sa katunayan ay mayroon na nga silang dala-dala sa ngayon. At sa panunuksong sagot naman ni Kalbo ay sinabi nito na trip lang nila na mangagaw ng flag, at pangiti-ngiti din naman ang mga kasama nito. Sa kanilang pag-uusap ay bigla niyang napansin na si Moharang ay nasa grupong ito. At tinanong niya ang babae na kanina pa lang ay tinanggihan niya ang kanyang offer na sila ay maging magkagrupo, ngunit bakit niya napagdesisyonan na sumapi sa mga talunan na ito kaysa sa kanya. At wala din namang pakialam ang babae at siya ay pinapatigil nitong magsalita. Kaya't sa isip naman ni Mokyuchon,
At sinasabi niya na kung ang kalbong ito ay nagbabalak bang bawasan ang kanilang mga kakompetisyon, at hindi din naman niya naiintindihan ang mga ikinikilos nito. At bakit niya ito gagawin pa din kahit na alam niyang lalabanan siya ng ibang mga grupo. At sa pagkakataong ito ay unti-unti nang nagpapakita ang Haring Araw, at matatapos na ang time limit sa ikalawang pagsubok. Kaya't napapasabi na lang si Mokyo-chon sa kanyang mga kagrupo, na kayanin na lang nila kahit na ilang oras na lang at ang pagsubok na ito ay matatapos na kaya't magiging okay din ang lahat. Ngunit binara din naman agad siya ni Kalbo, at sinabi nito na kung makakaya ba nilang tiisin ang kanilang mga atake hanggang umaga, kaya't subukan lang nila kung tatagal ba ang kanilang mga katawan. At sa matapang na sagot ni Mokyo-chon ay sinabi niya na kung posible ay gagawin nila. Kaya't napasigaw naman ang kabilang grupo at tinutukso nila sila Yuchon at sinasabi nilang napakahina lang nila para labanan at kasabay dito ay nagsisisigaw sila na parang mga baliw. Kaya't naalarma din naman ang grupo ni Mokyo-chon at nagtataka ang mga ito kung ano ang ginagawa ng grupo ng Kalbo at bakit sila sumisigaw ng napakalakas. Kaya't sa kanyang pagkabigla ay naisip niya ang isang bagay na napakadelikado sa lugar na ito. At si Mokyo-chon ay napasigaw at sinasabi niyang tigilan nila ang kanilang ginagawa. Ngunit wala na silang magagawa dahil papalapit na nga ang halimaw na baboy damo at sa napakabilis na galaw nito ay rinig na ng mga kalahok ang kanyang bawat hakbang. At sila nga ay napalingon sa kanilang likuran at napatanong din naman si Mo Harang kung ano ang unti-unting papalapit sa kanila. At sa laking gulat ni Mokyo-chon ay naalala naman niya agad. Sa isang tingin pa lang niya ay kilalang-kilala na nito ang paparating ang napakadelikadong halimaw. At ang napakalaking baboy damo ay nagpakawala ng napakalakas na ungol na nagdahilan ng panginginig at pangangamba sa grupo nila Mokyo-chon. At mayroon din naman siyang kakaibang napansin sa halimaw at sa pagkakataong ito ay lumaki pa nga ito at mas lumakas hindi kagaya nung una nila itong nakita. Kaya't nagulat din naman ang ibang mga kalahok at sinabi pa nga ng isa na ito ang halimaw na kanilang nakasagupa kamakailan lang, kaya't sa mga nadaramang takot ay napagdesisyonan nilang tumakbo na lang papalayo dito. Ngunit napapansin din naman ni Mo Harang na bakit parang hindi kinakabahan ang grupo ng Kalbo at sila ay nakatayo lang at para bang naghihintay lang sa halimaw. At siya ay napapaisip na bakit ang mga ito ay hindi tumatakbo at sila ay nagsasama-sama lang sa gitna ng kanilang pulang flag. At sa ngayon ay nasa tabi na nga nila ang halimaw at nagsisimula na itong umatake sa kanila, kaya't nagtataka din naman ang isang kalahok kung bakit sila ang inaatake nito. Kaya't napapaisip din naman ang babae kung ano ang dapat na magandang gawin dito. At sa hindi kalaunan ay mayroon siyang nagawang hinuha at sa palagay nito na dapat ay pumunta din sila sa kanilang flag. Kaya't si Mo Harang ay napasigaw at sinabihan niya ang kanyang mga kagrupo na ito ay dahil sa pulang flag at dapat sila ay magsama-sama na tumayo sa tabi nito at dagdag pang sinabi ng babae na wag na silang mag-isip at sumama na lang sa kanya. Subalit bigla din namang tumalon ang halimaw sa kanyang kinalalagyan at ito ay nagpakita ng napakabilis na galaw. At habang papunta na din si Mo Harang sa kanilang flag, ay hindi niya inaasahan na nasa kanyang likuran na pala ang halimaw at handang-handa nang patayin siya. Nang mapatingin sa likuran si Mokyo-chon, ay bigla din naman siyang nangamba sa mangyayari kay Mo Harang. At sa napakabilis na atake ng halimaw, ay tinamaan nito ang likuran ni Mo Harang at ito ay napasigaw sa sobrang sakit. At siya ay napatumba at napahinto din naman agad si Mokyo-chon at nagbabalak siyang bumalik para tulungan ito. Ngunit sa kalagayan ngayon ni Mo Harang ay hindi na nga siya makatayo at siya ay napapagapang na lang sa sakit ng atake ng halimaw. Kaya tinutukso din naman siya ng Kalbo at sinasabi nito na tignan mo ang sarili mo at huwag siyang magagalit kung ito man ang kanyang nararanasan ngayon. At dagdag pa ng Kalbo na ganito ang pakiramdam ng may kakompetisyon at patawa-tawa pang ang sinabi nito at namamaalam ito dahil siya ay mamamatay na sa mga pangil ng halimaw. At sa duguan at lupaypay na katawan ni Mo Harang, ay wala na siyang magagawa dahil nasa harapan na nito ang napakalaking halimaw at sabik na itong kainin siya. Ngunit hindi pa din naman nawawala ng pag-asa ang babae at pinipilit pa din niya ang kanyang katawan na gumalaw.
At sa kanyang isip ay pinipilit pa din niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na makakaligtas siya dahil ang araw ay malapit nang magpakita. Ngunit sa buong tapang ni Mokyo-chon ay binalikan niya si Harang para iligtas laban sa halimaw, at tinutulungan din naman agad siya ng kanyang mga kagrupo at binabato nila ito para malibang sa pagliligtas ni Yochon sa babae. Ngunit kahit gayon paman ay unti-unti nang ang tinatanggap ni Harang ng kanyang kapalaran, na siya ay mamamatay na ng dahil lamang sa halimaw na ito. Kaya't napapasigaw din naman si Yochon, at hindi siya pumapayag na hanggang dito lang si Moharang ngunit wala na siyang magagawa. At sa hindi inaasahang pangyayari ay mabilis din namang lumabas ang napakahabang kadena, at kasabay dito ay mayroong isang boses na nagsasabi na igapos ang halimaw. Kaya't napahinto din naman ang napakalaking baboy damo, dahil nararamdaman nito ang napakalakas na mga dark energy na kanyang nakasagupa kamakailan lang. At patuloy pa din namang dumarami ang mga gumagapos na kadena sa halimaw. At sa wakas ay napalibutan na nga ang napakalaking katawan nito, at nailigtas si Moharang sa bingit na kamatayan. At ang ating bida ay unti-unting nagpakita sa dalawang grupo ng mga kalahok, at sa ngayon ay maghaharap na silang muli ng halimaw at magkakaalaman kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Kaya't habang papalapit si Jungwon ay napapasabi ito na maganda ang ginawa ni Soha sa pagkakagapos niya sa halimaw. At nang mapansin ni Kalbo kung sino ang taong bagong dating pa lang, ay nakilala niya agad ito at siya ay naiinis na makita pa lang ang mukha niya. At nakita din naman agad ni Mokyo-chon ang kanyang kapatid, at nagugulat ito dahil buhay pa nga si Mok Jungwon. Sa napakahinang katawan ni Moharang, ay napansin niya na ang kadena ay mayroong nakabalot na dark energy at parang alam niya kung saan ito nanggaling. At sa ngayon ay sinasabi din naman ni Jungwon sa lahat ng mga kalahok pati na din ang halimaw na kanilang nahuli ngayon na dahil naubos na ang kanyang oras ay nagpapasalamat siya na ang lahat ng kanyang mga kailangan ay natipon sa isang lugar bago pa man magpakita ang araw at lalong madadagdagan pa ang kanyang magagawa dahil sa kanila.